Guys, so itong lab na to ay Student Information System. So ito yung input. Student ID, ito yung name ng variable. Name, so ito, name, section grades 1, grade 2, so grades 3. Yan yung mga name ng variable. Ito naman ay data type. Ito yung sabihin nito, input. Dito tayo mag-input. So sa una, may lalabas dyan, student ID, tapos tsaka magta-type. Sabihin ng input, tsaka magta-type. Full name. Itong variable na to, ang name ng variable name naman section. Tapos hihingi siya ng input section. Yung float ay naman yung may mga decimal places. So, float 1, grades 1, grades 2, grades 3. So, ayun, mag-input ka lang dyan ng grades. Yung average naman, ibig sabihin yan, yung grades 1, grades 2, tsaka grades 3, magpa-plus yan. Yung nasa loob ng parenthesis. Tapos, pag nag-plus-plus na yan, yung total niyan, i-divide mo sa 3. So, yun ang lalabas na average. Tapos, ang output naman, dito naman lalabas yung output. Print, ibig sabihin pala ng backslash n. Ito yung gagawa siya ng space. Ito yung, ibig sabihin ito yung blank line sa report. So, ayan, student report. Ito lalabas mo na yan. So, wala siya tinawag na variable eh. So, output lang yan na walang variable. So, ito yan. Ito ID naman. ID lumabas. Tapos ito, yung percent S. Connected siya dito. Student ID. So, yung student ID, ito yan. Diyan ka nag-type kanina. So, pagka-type mo dyan, na-save yan dito. Tapos, output yan dito. So, same lang yan. Same lang din yan dyan. So, name, yan lang din. Percent S. Tapos, huwag mo nyo rin kalimutan tong percent. Kasi, yan yung ano eh. Tinatawag niyo yung variable. Ayan. So, sa grades, ayan din. So, makikita nyo, 0.2F. Ibig sabihin yan, dalawang decimal places. Which is ito. Pag ginawa kong 3F yan, magiging tatlong decimal place yan. So, ganyan. Percent pa rin. Grades 1, grades 3. Tapos sa dulo yung average. Which is yung total ng grade 1, tapos grades 2, tapos grades 3. Total nila pag pinas-plus. Tapos dinivide nyo sa 3. So, ayan na. So, yun lang. So, dito naman tayo sa salary calculator. Ang ibig sabihin na ito, employee name. Siyempre yung name mo. Yan yung pangalan naman ng variable. Input, employee name. Name mo, variable, basic salary. May float kasi meron siyang decimal. Yan. Basic salary. So, summary niyan, tatlo lang yung itatype mo. So, ang hiningi ay employee name. Tapos, basic salary ko, 130 lang, kunwari. Tapos, ang in-overtime ko, 2. So, ang ibig sabihin, ang meaning ng overtime ay 150. Yan, overtime rate, 150. So, overtime pay naman, ang ibig sabihin yan ay, ang meaning ng overtime pay ay overtime hours, which is yung tinype ko, which is yung 2, times overtime rate, which is ang meaning is equal to 150, which is 2 times 150 is equals to 300. So, yan yung magiging overtime pay ko, which is ito. So, ang basic salary ko naman dito sa output na to ay yung tinype ko kanina, which is 130. Gross salary, ibig sabihin naman yan, yung total. Yan o. Gross salary, ibig sabihin yan, basic salary, tinype ko kanina, tapos yung overtime pay, which is yung 300. Tapos, ito namang tax. Siyempre, may bawas yan. 0.12.
ano, gross salary, which is ito, times tax rate. Which is 0.12 yan. Yan. Net salary, tax. Yan. Gross salary tas tax rate. Ito yun, 12% kasi 0.12. Tapos yung net salary naman, yung pinaka-total ng lahat-lahat. So, 51.60 minus, ito yun, oh, yung gross salary, yung pinaka-total na wala pang tax. Tapos minus bawas-bawas, deductions. Ito yun, may net salary. Tapos, ayan na, tinatawag niya lang. Tinawag niya lang lahat. Yun lang. So, dito naman tayo sa online shopping cart. So, ito yung lalabas na input. So, product 1, ito yung name niya, yung variable, yung quantity niya naman, tapos yung price. Nilagyan mo lang ng underscore, tapos name, quantity, and price. So, sa input, hindi mo na kailangan maglagay ng data dyan. Kasi matik na string na yan. Dito naman sa pangalawa, sa quantity, naglagay tayo ng name, which is integer. So, meaning, ano siya, number. So, mag-input tayo dito ng name, which is milk. Di na natin ulit di na tayo naglagay ng data type dyan kasi pag input, ang automatic na string yan. So, name, which is string 1. Pangalawa naman, quantity 2. Sa float naman, kaya pala float nalagay natin yan kasi pwede siyang 20.50, pwede siyang point kasi price yun eh. So, ayun na. Same lang din dito sa product 2 and product 3. So, ito na nga. Dito na tayo sa calculations kasi same lang din naman lahat yan. Sa calculations naman, yung total 1, product quantity times price. Ibig sabihin, ilagay tayo dito ng 2, which is yung quantity, kung ilan. Tapos, yung price niya ay 20, which is, ang magiging total ay 40. So, ito yun, lumabas sa card summary. So, bali, ganun lang din yan sa total 1 and total 3, product 1, 2, and 3. So, total amount, yun na yung total ng lahat. Total 1, total 2, total 3, pagka-plus natin siya. So, sa output na tayo. Dito sa output, lumalabas na yung printf. Ibig sabihin pala ng f ay may tinatawag tayo na variable. Product quantity, which is ito, product 1 quantity 2. Tapos yung x, kaya may x dito sa gitna kasi ito yan. Ito pala yung date, itong variable na to. Nandito lang siya sa loob ng curly bracket. So may x, tapos yung product name. Ibig sabihin, dalawang milk at yan yung price naman. And nasa loob lang siya ng curly bracket. Total ay total 1, which is 40 kanina. Kasi 2 times 20 is equals 40. So as product 2 and 3. So, ganun lang. Yung total amount, yung lahat-lahat ng product 1, tsaka product 2, and product 3. Pag pinas mo siya, 40 plus 20 equals 60 plus 50 plus 110. So, ayan lang. Next tayo. So, ito namang leap year check. So, sa unang line of code, meron tayong year, name ng variable, int which is integer. So, mag-type tayo dyan. So, if year is divisible by 4 and not divisible by 100, or year is divisible by 400,
leap year. Means 4 and 400 lang para maging leap year. Which is, pwede natin ilagay 2000. Yan, leap year. Basta na ano lang siya by 4 or 400. Lagyan natin 20. Di ba? Lagay naman natin 10. Not leap year kasi hindi mo na madidivide yun ng 400 or 4. So next